Mula nung tumakbo tayo ng 2010, nangako tayo, lalong magiging masinop tayo sa pagkokolekta ng taxes. At inambisyon natin, pinangako natin at that time, hindi tayo magtataas ng buwis kung hindi tayo, yung parang unahin muna kolektahin yung nasa batas na. Okay. Ngayon, na-manage natin yung deficit, pababa ng pababa itong deficit as a proportion or as a ratio to the gross domestic product. That in turn, was one of the factors na binigyan tayo ng investment grade status ng lahat itong mga ratings agencies at patuloy na binibigyan tayo ng mga upgrades. Ang tanong, pag binawasan natin yung income tax, babawasan yung revenue, lalaki yung deficit. Yung paglaki ba ng deficit, magiging negative factor pag ni-rate sa atin o ni-rate tayo nito mga credit ratings agencies. Ngayon, may mungkahe na kapalit ng pagbababa ng income taxes, tataasan natin yung VAT, tataasan yung mga sinisingil sa larangan ng langis. Yeah? So, pag tinaasan natin yung langis, for instance, o yung taxes dyan, taasan lahat ng presyo dahil sa transportasyon, tataas yung kuryente, etc. etc. So, ang tanong, makakabuti ba yung pagbababa ng income tax level sa mga kababayan natin? At ako hindi kumbinsido sa ngayon. Yung VAT at saka itong taxes nga dyan sa oil products, duties, etc. and tariffs, para sa tingin ko, yung tinatawag na regressive taxation yan. Parang ang hinihingi ng saligang batas ay progressive taxation. Yung mas may kaya magbayad, yung mas mayaman, mas may kaya magbayad ng buwis, dapat mas malaking bahagi ang binabayad niya. Yung mga tax tulad sa VAT, damay lahat kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, kung ano man level ng society. So, parang yung VAT at saka sa oil, tama lahat, tatamaan lahat, hindi yata yun yung hinahabol na saligang batas na dapat progressive taxation. So, ulitin ko lang, inibali sana kung nagsa-surplus na tayo, ilang taon na tayo nagsa-surplus, pwede nang pag-usapan. So, nangako kami, huwag kami magtataas ng tax. Ang tinaasan lang namin tax, yung sin tax. At yung sin tax, ang pakay nun, yung kalusugan. So, babawasan pa natin yung nandyan na nakalagay na, tapos papalitan natin ng iba. Klaro, parang ang ganda pakinggan. Dadagdagan yung disposable income ko. Pero sa isang bahagi. Pero sa kabilang bahagi naman, tataasan naman yung kukolektahin sa VAT, sa yung taxes on oil at iba pa. Baka naman neto, wala nangyari sa'yo. At ang tatamaan nga, mas marami, doon sa mas konti ang kakayahan.